Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, noong ika-10 ng Agosto, nasa mahigit 150,000 kaso na ng dengue ang naiulat sa buong bansa. Ito'y 39% mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-10 ng Agosto ngayong 2024 kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon dahilan upang mas mapabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Samantala, nakahandang paimbestigahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang umano'y insidente ng pamumulitika na isiniwalat ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang kahandaan ng kagawaran para umalalay at tumulong ay pangkalahatan at walang pinipili. Ito'y matapos ibahagi ni Vice Presidente Sara Duterte na mayroong pagkakataon ng pamumulitika ang nangyayari kung saan tinatanggihan umano ng DSWD ang pamamahagi ng tulong sa inendorso ng Office of the Vice President o OVP. Tugon naman ni Gatchalian, may referral man o wala ay tinitiyak ng kagawaran na sa ilalim ng polisiya nito ay maihahatid ang sapat na tulong sa mga nangangailangan at handa ang social workers nito para umalalay. Kaya't bilang aksyon sa isiniwalat ng bise ay iginiit ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ito sa OVP para sa pagsasagawa ng investigasyon sa nasabing issue. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ayon kay Senator Francis Tolentino, dapat na singilin ng China sa naging pinsala ng pagbangga nito sa isang barko ng PCG na nagdulot ng pagkabutas nito. Paliwanag ng senador sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may responsibilidad ang may-ari ng barko maging pagmamay-ari ng bansa o pribado na panagutan ang nangyari. Aniya, dapat na magpakita ng pagpapakatotoo ang China sa naging kamakailang usapin nito sa Pilipinas na pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari ang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng PCG nitong Lunes habang nagsasagawa ng resupply mission sa isla ng Patag at Lawak. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang pagtaas sa mga kaso ng dengue. Bulkang Kanlaon nagbuga ng mataas na level ng asupre. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. Senator Tolentino isinusulong na pabayaran sa China ang nabutas na barko ng PCG. Korte Suprema ipinagbawal ang plebisito sa paglikha ng 3 bayan sa BARM. Olympian Paul Volter, EJ Obiena nagtapos sa ikatlong podium sa Luzon Diamond League. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ilang araw matapos ang aktibidad ng Bulkang Taal, isa pang bulkan ang naobserbahang nagbubuga ng mataas na sukat ng asupre.
Sa datos ng PHIVOLCS nitong Miyerkules, alas 5 ng hapon nang nakapagtala ang Bulkang Kanlaon ng 6,720 toneladang asupre kada araw. Naitala rin ang 15 volcanic tectonic earthquake. Ito na ang pangalawang pinakamataas na sukat ng asupre mula sa bulkan na naitala ngayong taon. Naiulat din ang masangsang na amoy ng asupre sa ilang barangay ng lungsod ng La Carlota at La Castellana, Negros Occidental. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 1 status ang Bulkang Kanlaon. Samantala, posibleng pag-isahin na lamang ang panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito'y matapos matuklasan na ang paglalaan ng budget ng OVP ay katulad lamang ng programa ng ilang ahensya ng gobyerno. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Ipinahayag ni Senator Risa Hontiveros na maghahain siya ng pag-amyenda para sa pag-realign ng panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos na maobserbahan sa budget hearing ng OVP sa Senado na ang mga programang isinusulong na pondohan sa 2025 ay inline na o ginagawa na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Hontiveros, ang mga panukalang programa ng OVP ay sakop ng Department of Health o DOH, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Kaya naman isusulong ni Hontiveros na pag-isahin na lamang ang budget ng OVP at ng mga nabanggit ng ahensya ng gobyerno o di kaya naman ay itap na lamang ang mga ahensya kung kailangan man ng OVP ng budget. Kasama rin sa posibleng maamyendahan ay ang 10 milyong pisong proposed budget para sa pamimigay ng kontrobersyal na libro na isinulat ni VP Sara. Mali daw na pondo ng gobyerno ang gagamitin para pondohan ang personal na sinulat ng isang tao. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, asahan na ang pagbabago sa alokasyon ng budget ng OVP ay pagdedesisyonan sa pagbobotohan ng Senado gamit ang mayorya. Francis Reyudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na isinasagawang preventive measures ng Quezon City ay nananatiling walang bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lungsod. Regular na isinasagawa ng QC ang checkpoint at inspeksyon sa mga pumapasok na hayop dito. Patuloy din ang inspeksyon sa mga pamilihan at pagsasailalim ng mga hayop sa blood test para matukoy kung ito ba ay nahawaan na ng virus. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Reyudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na italang pagtaas sa mga kaso ng dengue. Bulkang Kanlaon nagbuga ng mataas na level ng asupre. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. Senator Tolentino, isinusulong na pabayaran sa China ang nabutas na barko ng PCG. Korte Suprema, ipinagbawal ang plebisito sa paglikha ng 3 bayan sa BARM. Olympian Paul Volter, EJ Obiena, nagtapos sa 2nd podium sa Luzon Diamond League. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Reyudique at narito ang mga napapanahong balita. Voluntaryong sumuko sa otoridad ang 2 matataas na pinuno ng Communist Terrorist Group o CTG sa Eastern Visayas nitong kamakailan. Kinilalang sina alias Leo o Omer o Lovely na dating squad leader at alias Mael na dating finance officer ang mga sumuko sa 20th Infantry Battalion sa Northern Samar. Samantala, bago ang araw ng kanilang pagsuko ay nauna namang binawi ni alias Abner ang suporta mula sa CTG sa 19th Infantry Battalion.
Muling pinuri ng pamunuan ng Army ang sandatahan para sa kanilang mga pagtutok sa mga operasyong militar at kapayapaan na naging daan para sa patuloy na pag-unlad sa rehiyon ng Silangang Visayas. Nananawagan din ng Army sa mga nalalabing rebelde na sumuko at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga pamilya. Samantala, kamakailan ay nagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Bureau of Animal Industry o BAI upang talakayin ang mga hakbang hinggil sa pagpuksa sa African Swine Fever o ASF. Kabilang sa mga tinalakay ang mga lokasyon ng inspection sites ng BAI at ang kanilang planong pagdagdag ng mga sites. Samantala, aasahan namang maipresenta ng BAI ang mga aksyon kontra ASF sa susunod na Metro Manila Council meeting. Sa ibang balita, inaprubahan na sa Kongreso ang huling pagbasa upang isabatas ang mas abot-kayang presyo at pangkalahatang internet. Sa ilalim ng House Bill No. 10699 o Sana All May Internet Act na naglalayong tanggalin ang Spectrum User Fee maging ang pagpapatayo ng Wi-Fi technology para sa kaunlaran at pagpababa ng presyo nito para sa mga consumer. Bahagi din itong isulong ang mas mabilis na koneksyon sa bansa, maging ang paglalagay nito sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga maralitang lipunan. Nilinaw din ng mga mambabatas na ang batas na ito ay hindi babaguhin ang Republic Act 10929 o the Free Internet in Public Places Act. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang pagtaas sa mga kaso ng dengue. Bulkang Kanlaon nagbuga ng mataas na level ng asupre. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. Senator Tolentino isinusulong na pabayaran sa China ang nabutas na barko ng PCG. Korte Suprema ipinagbawal ang plebisito sa paglikha ng 3 bayan sa BARM. Olympian Paul Volter EJ Obiena nagtapos sa 2nd podium sa Luzon Diamond League. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.